ito yung exact word ni Auntie Claire. Kay BP Sara, mukhang hindi nga lalaban ng debate kay Lovely Granada. Sa akin pa kaya? Anytime, basta hamunin niya ako. Walang problema, usap tayo kung anong plano sa pagiging presidente mo. Senator Ping Lacson, he cast doubt on these allegations because he did the math, and supposedly in doing the math, lalabas daw na 805 billion pesos in cash stuffed suitcases ang perang na-deliver. So he says he considered it an insult to intelligence. Sa umpisa pa lang, pinapasinungalingan nyo na yung sinasabi ng mga sundalo, ni ayaw nyo pakinggan. Diba? Kausapin natin, harapin natin, then let's see and let's compute. Wala naman yun sa affidavit in the first place, yung 800 billion. Diba, Karen, if you file a case against a person, pupunta ka na fiscal. If you have enough evidence na para bang may basis, then maglalabang kayo sa korte. Then it's where the other side will say, mali yan. Yung credibility nyo is shot or there's wrong with what yung evidence na you're presenting. Dito, umpisa pa lang You have people talking first-hand information, they have personal knowledge, sila yung nag-deliver, may picture sila, may ledger sila, and yet, from day one, stop. Lalo-lalo na pag si Martin Romualdez ang nadamay. Mike Defensor. Attorney Defensor, good morning to you. Hi Karen, Mike lang, hindi tayo abogado. Mike, okay. Oo, Mike pa rin. Okay. Unang-una, linawin na natin talaga, once and for all. Ano ba ang papel ninyo dito sa paglabas ng 18 Marines? Every single step of the way, what was your role? Well, Karen, if you recall, when Sergeant Cotesa came out, there were already talks about other former soldiers who worked with him to come out also and to talk about the issues of the deliveries, yung mga maleta delivery. And during that time, marami. There were a lot of retired soldiers reaching out to them, to the retired officials also part of their group. Maraming nangyari doon. And then eventually, Attorney Baligod, sometime, if I'm not mistaken, December, was talking to me about it. Sabi niya, nakakausap ko, and we are already discussing. Sometime January again, binabanggit niya, nag-uusap sila. But why would Attorney Baligod reach out to you? What is your relationship with Attorney Baligod? Because Attorney Baligod also knew that I was, he knew that I was with Cotesa, and that eventually, sabi niya sa akin, yung mga kasama lalabas, nakakausap ko na. So, ang sabi ko, okay, and si Attorney Baligod kasi Vanguard yan UP Vanguard. So, alam naman natin, in UP, yung mga Vanguard, they're connected with many military officials. So, I knew that, he had a strong connection with them. And so, sometime, I think, a week before that, sabi niya, ito na, meron na kaming ginawa na may mga draft na ginagawa na sila about the affidavit. Eventually, they said we will be coming out. I think it was also because marami nang na-inform or may intel reports na that there are soldiers coming out, and they said, they were forced to come out that Tuesday. And sabi ko, sige, I'll help kung ano man matutulong ko. I was helping before that, and I was helping during the press conference. And Okay. Did you read the affidavits before you helped them out? Because you kept saying, even when I believe you went personally to the NBI. Tama, no? Yes. Did you Yes. go? You did say you did not take part in crafting the affidavits. Did you read the affidavits? It was just one affidavit that I saw, which eventually came out. Ito yung sinasabi ni Ombudsman Boying Rimulya, and nakita ko naman. In fact, nakita ko to, the signed affidavit, the day before it was going to come out. The afternoon before it was going to come out, I didn't have a copy. I Okay. saw the affidavit, and then nakuha ko lang yung copy after the press conference. So is it right to say, Mike, that you actually assisted, no? Kasi ang sinabi mo, you helped with transportation, that you Yes. assisted the 18 itong former ex-Marines without you really knowing who they are. You did not vet correct. them at all. Kasi ang delikado rin dito,
your name is involved, but did you do some kind of vetting process? If Saan you recall- nanggaling ang mga ito? Bakit sila lumabas? Sinong nagpalabas sa kanila? Who is behind them? I mean, I can't imagine just, former Marines just deciding to come out on their own without anybody of some influence, at least speaking with them after what happened to Orly Guteza. Yes. What happened to Orly Guteza doesn't inspire anyone to come out. Did you do Exactly. some kind of process? Yes. Well, of course, Karen, first and foremost is Attorney Levi Baligod. He was involved with the Lapoles case. Kilala ko yung background niya. And as I've said, Vanguard siya. Brad siya ng tatay ko, who is also UP Vanguard. And then after that, I cannot name the names, but there were retired officials involved. So meron. Oo. May mga former retired officials involved and they were discussing about it. And prior to coming out, I met with the two who Sergeant Gutesa spoke with. I spoke with the two. Who Okay, Sergeant sino Gutesa yun? spoke with. Pakibanggit, sir. Pakibanggit. I forgot the names eh. Basta nung nagkita kami, ang sabi nila, "Sir, naalala mo, nung magkakausap kayo, tinawagan ako at ang sabi sa akin, oy, kapitan niyo yung mga photos, tsaka mga videos na hawak ninyo." Sabi ko, nare-recall ko, kaharap ko siya, but I didn't know who they were. Sabi niya, "Sir, ako yun." Sabi ko, "Ay, ikaw ba yun?" Tapos yung isa naman, sabi niya, "Sir, di ba sabi ni TAP na, oy, supportan niyo ako. Lalabas ako, magsasalita na ako." Sabi niya, "Ako naman yun." So there were already two that Sergeant Gutesa spoke with. And what they said was actually what Gutesa was talking about in front of me when they were calling his comrades. Okay. Now, the two retired officials who you say were behind, no? Is it correct putting the 18 ex-Marines together or supporting them? Tama? Yes. Yeah. Okay. I think Were the they soldiers were... Ano Former sila? Marines? Were they former congressmen? Former No. military officials? Sino sila? Military officials. There were former Marine officials who I think served at some point with some of them at kinikilala nila. And sila yung, I would think, sila yung naging conduit with Attorney Levi Baligod. And also si Attorney Levi Baligod has been closely working with these officials in the past. Okay, because what got very confusing as everybody watched that press conference, number one is the 18 ex-Marines, actually, they hit on everybody at, it was, Correct. nobody understood anymore what was the point of the expose, right? So you had from former Speaker Martin Romualdez to Laila De Lima, to now during Duterte's time, to Speaker Lord Alan Velasco, to Representative Jervy Luistro. So ang tanong ngayon, teka lang, sino ba talaga? Anong punto nito? So, Mike, Karen. what is the point? What is the point? I think, Karen, that is precisely the point. The Marines have no malice in coming out with what they're saying. Number one, I heard the report that when Boying Rimula came out, sabi niya, panahon niya ni Lord Velasco, panahon niya ni President Duterte, and I'm happy that he admitted the truth to the deliveries. I think that's the main point. As to whether it would hit Lord Velasco, as to whether it would hit the others, I cannot anymore determine that. Ang problema nga, Karen, many people would call me and say, bakit ako nadamay dyan? Bakit ako nasama dyan? Inosente ang sinabi ng mga sundalo. They were talking about what they witnessed. They're talking about what they see. And Karen, if you recall, ang unang sinasabi ng gobyerno, and up to now, that is the narrative of the government, Saldico is the mastermind of the corruption in the Philippines. Siya yung nagnakaw, siya yung head ng flood control scandal, siya yung gumawa ng pera sa basura. Siya yung pinuno o mastermind ng lahat ng to. And ito ngayon yung mga tao niya. Yung mga tao niya are saying, we delivered to this person, we saw and we witnessed this person getting money. And I think that's precisely the point. Walang politika to, walang narrative, walang script. They are talking about what they saw. As to how the ombudsman will now determine, ano ba yan, saan ba yan galing? Ang problema ka rin, sinasabi ko sabi nila Saldi ko yung boss. Pero nung nagsalita yung mga tao na mga kasama niya, na nagdi-deliver ng pera, all of a sudden, they discredit. So I don't anymore know
para bang ang nangyayari ngayon, yung Pilipino, yung sambayan na nakikinig, nanonood, parang, oh nga, no, tao sila ni Saldi, and yet you do not want to investigate them. And yet you do not want to accept what they are saying. Ayaw nyo mang imbestigahan sa Blue Ribbon Committee, ginugulo na kayo ng NBI, tapos wala pa magkaso para ng abogado yung ombudsman at NBI doon sa posisyon na pinipresenta ng mga sundalo. Oo. Now, kasi in any investigation or in any expose, as we've seen through the years, it has to be focused, it's intended, there has to be a target and a conclusion that at least a result of a specific investigation. With the expose of the 18 ex-Marines, now it seems, who do we really want investigated? If I were to ask you now, who should the government investigate, considering that they've alleged that there are so many government officials who allegedly received money, and not all of them are exactly in the flood control scandal. You get me? Kumbaga, hindi na siya pinpointed into one specific crime. Yeah, well, because I think precisely, Karen, what happened in Congress was that they manipulated the budget, inaayos nila yung budget, and organized, no, from the program allocation to the determination of each district, kung ano man yung nangyari dyan sa budget. Tapos may mga delivery. Now, I agree with you, maaaring yung iba dito is not really exactly from flood control scandals. I do not know where it's coming from. But that has to be determined by the Ombudsman and the NBI. Now, if I may talk about focusing on the issues. Number one, there is now an ongoing impeachment case. Si Congresswoman Luistro is included in the list of those given money, including some members of the House Justice Committee. I think it's only fair na tingnan itong mga taong to. Because di ba, while it is not yet the court, kahit yung fiscal o yung prosecutor, you can ask for a change of a prosecutor. Because alam mong tainted, because alam mong may nangyari na in the past, and they were given money to do or to act on a certain agenda, like impeaching the vice president, which is happening now again. Pangalawa, ano ba yung delivery dito na sinasabing malalaki? Number one is the ICC. They have to look into that if they are really serious about the ICC question, because it's a major part of the affidavit submitted by the soldiers. Number two, yung delivery. Number three na. Number three, sorry. Yung delivery kay Speaker Martin Romualdez. Because they are already saying that almost 3 times a week for almost two years and 8 months, they were delivering 3 times a week to the houses of Speaker Martin Romualdez. They were delivering to Aguado, to Forbes, at dun sa mga lugar identified as the houses of Speaker Romualdez, including the townhomes. Tapos nandyan si Bongbong Marcos. Nandyan si Sandro Marcos. So ito yung mga critical names that were mentioned in the affidavit, including sila Jojo Cadiz na part of that investigation. If they are really serious about what they want to achieve in the supposed corruption that's happening in the country. Kasi ito yung malalaking pangalan, and ang sinasabi nila, bakit isang buo? Pag tinignan mo yung affidavit, sinasabi naman na ako kasama si ganito, si ganyan, only about 3 or 4 of them, kami nag-deliver kay ganito. Ako naman, kasama si ganito, kami nag-deliver kay ganito. And you know, Karen, if the ombudsman, really wants to establish yung corruption about this, the crime, or the NBI would like to establish the crime, kahit naman sulat lang they can do motu proprio investigation and look at the allegations. Tingnan nila talaga ano yung krimen. Pangalawa, very critical yung sinasabi ni Saldico. Kasi ang hirap nung sinasabi nila na, kunyari, sinabi, mga sundalo, wala naman sinabing crime. Totoo. Delivery ng pera ang sinabi ng sundalo. Pero kung sinasabi niyo si Saldico yung head ng crime, siya yung mastermind, then we have to put it together. It may not happen now, Karen. I do not know if we can achieve this now. But I'm very, very sure that in the future, we will be able to establish the truth and the evidence, the facts about the corruption that we are seeing now in the country. First time, the massive organized corruption na nakikita natin sa ating bansa.
Now, you've talked about, actually, you've enumerated three clear points, right? Three clear points on what the heart of the affidavit is. So then you may have some observers questioning the credibility of, number one, the witnesses and the motive of the witnesses themselves, because all three purposes or exposés benefit the Vice President, right? Parang it benefits Vice President Sara Duterte, number one. Luis Tro cannot be trusted because nabayaran din siya, hence, eto pa may impeachment. Pangalawa, si Duterte nasa ICC, nabayaran allegedly si Trillanes, di ba? Tapos colored yun. So very pro-Duterte ang ano doon. Then biglang pangatlo, biglang nag-anti Speaker Martin Romualdez, anti-President Marcos Jr. So you do have sectors. This is why some have questioned, why aren't many mainstream organizations or news outlets carrying it? Because you do have some that feel it was engineered. It was engineered by a certain camp. Probably, let's say, some feel it's the camp of the Vice President. I'm not saying it is, Micah, but yun ang pananaw ngayon because you've enumerated three and they're all politically inclined. It is not targeted to one. Di ba? Paano napasok si Trillanes doon? Paano napasok ito doon? Ano ba yun? Ano ba ang talagang expose nila? Alam ka rin, hindi ako magtataka na yun ang sasabihin ng mga sundalo. Because in the first place, yung organization ni President Bongbong Marcos, in terms of the resources, was handled by Saldico and Speaker Martin Romualdez. Sila yung main resource, pinanggagalingan ng pondo ng mga operation nila. Ano pang ginawa nilang operation? Di ba ang unang lang ginawang operation was the impeachment of Sara Duterte. So therefore, namimigay sila ng pera sa mga kaalyado nila. The second was to arrest President Rodrigo Duterte and bring him to The Hague. May ICC investigation. And yun din yung nakita ng mga sundalo. Yun din ang binibigyan na ng pera. You ask Saldico now, I spoken to Saldico. Sasabihin naman niya sa'yo eh. Talagang namigay sila ng pera. Yes, I have. Like, you've spoken to Saldico recently? I've spoken to Saldico, if you recall, before the impeachment of BBM. Yung hindi tinanggap. I Okay. spoke to him about it. And I was Alright. talking to him. And I'm that you know, curious, I mean, did he call you? You called him? Because where is he exactly? I'm not sure where he is. Pero kasi may conduit siya eh. Na meron kaming pinag-usapan at that time. And sinasabi ko sa kanya, I need him to come out in the impeachment hearings. Wala siyang sasabing iba, but what came out in the Let's video continue our recordings that he discussion came on up the with, cash yung mga delivery claim. kanyang sinasabi. Yun lang naman yung itatanong. And, kasi up to now, Karen, hindi pa Tingnan mo itong si official yung Madriaga. ano. Hindi Nag-execute pa siya ng napunta sa affidavit. public records natin because ay tanggapin nga ng Blue Ribbon Committee. And hindi naman niya to napanotorize as of now. So anyway, going back to my point, Yeah. So, okay. paano magkakaroon ng, paano hindi nila pag-iisipan, yun naman talaga yung operation nila. Di ba, pagka nagkaroon ng, I would think, may iba dyan, eleksyon. So bibigyan nila yung mga kasamahan nila. Pagka nagkakaroon ng break, tinatanong ko, sabi ko dun sa mga sundalo, bakit ba may binibigyan kayo sa townhouse ni Martin Romualdez? So hindi ho namin alam. Basta papasok doon yung mga congressmen, dalawa daw yung units. And from what I know before, isa lang ang unit ni Speaker Martin. Sabi ko, kanya na rin pala yung kabila. Yes, sir. Pag pumasok yung congressman, dala yung envelope na dala nila, lalabas dala din. And then si Speaker Martin, tatawagin sila. O kumuha pa kayo ulit ng 10. Kumuha pa kayo ulit ng 20. So, all these things na sinasabi nila, bakit walang motivation ng mga sundalo? Hindi naman sila kumite. In fact, delikado sila ngayon. Di ba? Naiimbestigan sila ng NBI. Merong mga cases na final sa kanila. Kasama din ako kay Senator Trillanes and kay Secretary Anyo. Why would they or why would we be pursuing all this? If not, gusto nito mga taong to, malaman ng taong bayan yung katotohanan sa delivery ng pera. Delikado sila ngayon. Yung kanilang pamilya, may tatlo doon, pinuntahan pa yung mga bahay nila at tinatanong kung nasan sila. Yung immediate family nila, of course, natago na nila.
because we want to avoid what happened to Gutesa. So, this is the first time na may nagsasalita. And ang appeal ko lang sa authorities, particularly the Blue Ribbon Committee, is pakinggan sila. Kung gusto nilang Senado, sasabihin ng Senado, ng Kongreso, hindi totoo yun, harapin nila. And I can guarantee you, Karen, they are willing to tell the story and confront those they saw, given money. Okay, now Mike, I just want to go back to this. Did you ask Zaldico to be a witness for Vice President Sara Duterte in case the impeachment trial, in case the impeachment reaches the Senate and it becomes a full-blown trial? Is that part of the Actually- call? Is that part of the agenda? No, Karen, if you recall, we filed an impeachment case against BBM. So I told him, kasi meron dun yung mga 25 billion that they accepted money. So yun ko siya tinanong, na kung pwede, dito sa if and when we are called to a hearing, that he becomes a witness to the presentation. Okay, isa yon. Doon yun sa kaso nyo laban kay BBM sa Yes. Pangulo. Pero Yes. pagdating sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, is he willing to be a witness? I did not ask him about it. Okay. Hindi kami nakapag-usap tungkol dyan. Okay, so that's one. Number two, so what essentially you're saying is that they are exposing that government money, influence, and power was used essentially to against the Dutertes. Yan yun. Other than yung pagnanakaw na korupsyon, ginamit ang pondo ng gobyerno laban sa mga Duterte. Kay Vice President Sara Duterte at kay dating Pangulong Duterte. Ganun ang overall theme. No, there are two particular cases relating to that. The impeachment and then also the case of the ICC. Pero madami naman dito, nothing related to that eh. 'Di ba? Yung may binigay silang pera, nagpunta kaming Ilocos, nagdadala kami kay Martin 3 times a week. Hindi ba tayo interesado na ang sabi ng mga sundalo 500 million to 4 billion maximum. Nagdi-deliver kami kay Speaker Martin Romualdez 3 times a week. Meron pa kaming delivery separately sa Aguado 3 times a week. Hindi ba dapat interest natin ng lahat? Hindi ko alam kung saan napunta yun, kung panlaban ba yun sa politika, if it was against Duterte or not. Pero punto natin yun eh. If there is a delivery of 3 times a week starting from September of 2022 until about, I'm not sure, in 2025, yung exact date, hindi ba dapat interesado tayo na bilyon-bilyon yung pera na nakikita nila at ang alam natin at ang hinala natin dahil yun din naman ang sabi ng gobyerno galing kay Saldico na ito ay galing supposedly, allegedly sa korupsyon ng ating pondo. Okay. Now, what do you make of the fact that Senator Ping Lacson, he cast doubt on these allegations because he did the math and supposedly in doing the math, lalabas daw na 805 billion pesos in cash stuffed suitcases ang perang na-deliver. So he says he considered it an insult to intelligence, right? Then he said that would mean it's 800 metric tons of weight, requiring 13,000 large luggages. In effect, he says it's impossible, you know? Itong mga sinasabing figures ng mga Marines. What's your take? Alam mo Karen, if we compute 4 times a month sa 1 billion na lang, that's 4 billion a month. If you put it together in 12 months, that's 48 billion a year. 1 billion lang yun 48 billion a year. So let's put it at 2 years na lang, 3 years, para mas madali natin i-compute. That's about 48.96, siguro mga 130, 140 billion in total. That's only at 1 billion. Hindi, whether it's 800 billion or 2 billion or 4 billion, I think we have to really listen to them, look at the evidence, at pag-usapan ano ba yung delivery na yun. Remember, si Pangulong Erap nagkaroon ng kaso at 4 billion pesos. Si Pangulong GMA nagkaroon ng kaso at 300, yung the total fund nun ng PCSO, 360 million pesos. Ito, isang delivery, isang buwan na lang.
at 1 billion, it's already 4 billion. You're talking of one delivery in one place. If there are already two deliveries, that's what, 260 billion? I mean, para bang sa umpisa pa lang, pinapasinungalingan nyo na yung sinasabi ng mga sundalo, ni ayaw nyo pakinggan. Di ba? Kausapin natin, harapin natin, then let's see and let's compute. Wala naman yung sa affidavit in the first place, yung 800 billion. Oo. Mike, it's interesting that you went back to history, and I think it's important to remember that former President Erap Estrada was impeached for less. Former President Gloria Macapagal Arroyo was impeached for less. Not impeached, was nakasuhan for Charged, less, yeah, right? yeah. Charged for less. And you also have the Vice President right now who is charged for less. So, Yes. kumbaga, what you're trying to say is, pera ng bayan yan, dapat pakinggan. But what do you make of the fact that the ICI came out with a statement over the weekend, and I'll read it. They found no liability on the part of former House Speaker Romualdez over the flood control anomalies. Kumbaga, right now, you are seeing the ICI already clear the former House Speaker. Karen, I saw that before pa, nung December. Kasi nagsalita na yung mismong abogado ni Speaker Martin Romualdez that there was no basis to file cases against them. Kaya nagulat na ako. Yan naman yung hinihingi ng tao, parang kaya nagagalit ang lahat. From day one, we wanted to be transparent. Every time natatamaan si Speaker Martin Romualdez, the investigation stops. The time that he was invited to the ICI, wala. We didn't know what happened. He just submitted the affidavit. But I saw that. I read about the affidavit. Tapos parang wala na. In the committee, Blue Ribbon Committee, always they were citing yung parliamentary courtesy. That's why they didn't invite him. Wala. Wala mangyari dyan. Alam ng tao at galit ang tao sa nangyari. Up to now, since December, sabi ng Pangulo, may makukulong. Walang nakukulong. Lahat ng itinuturo, sabi nila si Saldico ang may problema. Nung nagturo na yung mga tao, in fact, sinabi ko nga there are deliveries to Speaker Martin Romualdez. Imbis na pakinggan nila yung mga Marines, immediately, outright lie, impossible, not true, credibility, not true. Para bang, di ba, Karen, if you file a case against a person, pupunta ka na fiscal. If you have enough evidence na para bang may basis, then maglalabang kayo sa korte. Then it's where the other side will say, mali yan. Yung credibility nyo is shot or there's wrong with what yung evidence na you're presenting. Dito, umpisa pa lang You have people talking first-hand information, they have personal knowledge, sila yung nag-deliver, may picture sila, may ledger sila, and yet, from day one, stop. Lalo-lalo na pag si Martin Romualdez ang nadamay. So my last question, I think we don't have enough time, 2 minutes left, but are you still optimistic? I mean, just hearing yourself right now with what you've said, umpisa pa lang, kinlear na, ayaw pakinggan, sinabi na sila ng NBI, ikaw din, sinabi na, pumunta ka ng NBI, you have the Ombudsman already stating that this happened before, during the time of Duterte, and the Ombudsman criticizing you as well. Let's not forget that. Kahit papaano, meron pa rin. I mean, do you still believe in any sense of impartiality at this point? Frankly speaking, I mean, be honest. No, I think, I'm being honest, yung impartiality, the justice that we're all, not only me, I think the Filipino people, lahat nagsasabi, we want to see this, we want it to be transparent, wala kaming judgment on all these things, but it has to be on record. And people have to know ano ba yung nangyari, and you have to call on the others. Ito hindi nakikita ng taong bayan. So it's not just me. As to whether we will continue the fight, definitely. I think I embody the sentiment of many of the Filipinos na nakikita nila may mali, may corruption, may dapat may managot at may pera na dapat masoli. And politically, morally, this is the correct thing to do. People should speak out. Marami na nagsasalita, marami pang lalabas. At naniniwala naman ako in the end, they cannot hide it. They cannot set it aside. Eventually, lalabas ang katotohanan. At naniniwala ako, itong mga sundalong to, from Gutesa to the 18 Marines, walang motibo to, wala tong objective na kung ano man, nagtrabaho lang sila
At nakita nila na ito pala yung pera ng korupsyon na binabanggit at alam nila yung nagiging epekto nito at nakikita nila sa mga Pilipino. From PhilHealth funds being taken, nababaha yung mga tao, maraming namamatay. Ito yung mga epekto na nakikita nila. Okay. Is the Vice President in any way supporting your cause or the 18 Marines? The Vice President gave a statement, nabasa ko yun, na sinasabi niya, pakinggan nyo yung 18 Marines. But I have not spoken to her. I've not met her about it. We have not discussed anything about it. Hindi ko pa nga siya nakakausap for the longest time. Pero, for me, itong lumalabas na to, it's not just a concern of the Vice President. Ang tingin ko concern niya dito personal because nakita niya paano inoperate yung tatay niya, si Pangulong Duterte. But more importantly, I think yung taong bayan. Dapat makita nila kasi Karen, if this continues na kaya ng Kongreso, ng Committee on Appropriations alongside with the Senate na ayusin yung budget natin tapos i-organize yung corruption, kawawa tayo. Walang mangyayari sa ating bansa. This is the situation that we will see in the future na imbis na natapos sana yung subway, kinuha yung pera, nilagay sa iba. Imbis na, for example, now we're talking about yung gera, tumataas ang presyo. Kung yung palang pondo nilagay sa tamang irigasyon para doon sa ating mga magsasaka, these are all directly affecting us. And sabi ko nga sa mga liberal, kung si Pinoy buhay ngayon, nagwawala na rin yan. At kasama ko na isa sa nagsasalita tungkol dito sa problemang to. Suki, tagapagpakinig at tagapagsuporta ng ating Ka-Eric Celis YouTube channel. At ganoon din po sa inyong pagsubaybay sa aking Facebook account na Ka-Eric Jeff Celis Facebook account. Personal po na account yan ni Ka-Eric. And by the way, kami po ay nagpapasalamat na rin sa inyong patuloy na pagtangkilik ng programa namin na kapartner ko po si Ma'am Lorraine Maribadoy, ang programang Bigwas ng Agila. And ngayon po ay patuloy din na umaani ng maraming suporta at lumalawak na rin po ang tagapagtangkilik ng ating Bigwas ng Agila. Mga kababayan, nais ko pong ipahiwatig na rin ang pagpapasalamat po namin sa inyo, lalo na po sa mga avid followers, supporters, and viewers ng Ka-Eric Celis YouTube channel. Umabot na po tayo sa 89,000 subscribers. Yehey! Maraming salamat sa inyong patuloy na pagkampanya, sa inyong patuloy na pagbibigay ng pagtitiwala, na patuloy din po ang paglago at paglawak ng ating channel. Sa oras na ito ay magbibigay tayo ng update hinggil dito sa balita na kumakalat ngayon, ang ibinulgar po ni Congressman Mike Defensor, kung saan nauna niyang ipinahayag na ang Commission on Audit ay nagdeklara na ng 8 billion pesos na disallowance o notice of disallowance laban po sa expenditures ng Department of Agriculture, at sinundan ito ng almost 1 billion pesos na notice of disallowance sa Commission on Higher Education. Samantalang sa DSWD pala ay mahigit 10 billion pesos po ang notice of disallowance and notice of suspension mula sa Commission on Audit. Ibig sabihin po mga kababayan ay kapag nag-issue ang Commission on Audit ng notice of disallowance or notice of suspension, mayroon pong nakikita na mga probable cause or initial findings ng anomalya at pagkakaroon ng tinatawag na practices related to graft and corruption. Hindi pa natin sinasabi conclusively na ito na nga ay pangungurakot, pero kung ganun po kalaki ang notice of disallowance laban sa mga pundo na ginagamit ng mga ahensya ng gobyerno, mantakin po ninyo and this is about last year lang po ito na audit report or tungkol ito sa paggamit ng budget noong 2025. Ang Commission on Audit ay naglabas na una na, according to the initial revelations ni Congressman Mike Defensor, ng 8 billion pesos notice of disallowance. Ang sa Commission on Higher Education, almost 1 billion pesos. At ngayon,
ito po sa DSWD ay umabot na rin po ng mahigit 10 billion pesos. Wow! Ang lahat halos ng mga ahensya ng gobyerno sa ilalim ni Marcos ay tuloy-tuloy po ang pagbubunyag ng katiwalian o ng mga anomalya, at ito ay tumutugma naman din sa pangyayari na nasasangkot din ang gobyerno ni Marcos sa malala at malaganap na pandarambong at pangungurakot sa kaban ng bayan. No? We're talking about the 1.4 trillion pesos flood control projects na karamihan ay naging ghost flood control at naging substandard at iba pang mga infra projects. Kaya hindi nakakapagtaka itong expose din ni former Congressman Mike Defensor ay nagpapakita kung gaano po kalawak ang mga kabulukan at practice ng pangungurakot na nagaganap sa halos lahat ng sangay ng burokrasya ni Ginoong Marcos. At ito ay nagpapahiwatig kung bakit tuloy-tuloy din po ang pagdausdos pabulusok pababa ng kanyang trust and approval rating. Sapagkat hindi po maitatanggi, mga kababayan, ang sistematiko at magkakadugtong na pattern ng pangungurakot ay talaga namang tumatambad at nabubulgar sa halos araw-araw na umiiral itong administrasyon nila Marcos at nila Romualdez. Ayan. Kaya kahapon din po, pinotakti ng pagpupuna ng mga mamamayan itong naging pahayag din ni Marcos na di bali nang umabot ng 100 pesos bawat litro ng diesel at humigit kumulang 90 pesos bawat litro ng gasolina, at ang pagsirit ng LPG at ng kerosene ng tuloy-tuloy habang nagkakaroon ng pagdarahop at talaga namang gumagapang sa hirap ang mamamayan. Ang sagot ni Marcos Jr. nang tinanong siya, normal lang yan dahil may tunggalian sa Middle East na nagaganap. Normal? Normal pa ba na halos gumapang na sa hirap at kagutuman ang mga mamamayang Pilipino? Walang regular na trabaho, walang regular na income, at halos hindi makaagapay ang kinikita ng mga manggagawa, at pati na rin po ang mga pobre na mga pamilyang mga mahihirap sa kanayunan. Ang sagot lang ng presidenteng ito, normal lang yan dahil may giyera, may tunggalian. Paano kung kukunin mo na o ihatiin mo na ang buwis na 15 pesos per liter para hindi sumirit ng todo ang produktong petrolyo? Paano kaya kung centralized importation and centralized din ang distribution sa mga oil products na ito, gobyerno po ang magtatakda ng landed cost price? Hindi po ginagawa ni Marcos dahil nag-aantay pa daw siya na makakuha siya ng emergency powers to be granted by Congress. Umabot na po ng 3 linggo ang armadong tunggalian sa pagitan ng bansang Iran laban sa Israel at laban sa Estados Unidos. And yet, ngayon pa lang po naisipan ni Marcos na magkaroon ng tinatawag na request for emergency powers. Kaliwat kanan na po ang problema ng mga mamamayan at paano po pag lumawak po sa rehiyon ng Middle East ang ganitong uri ng mga tunggalian na pwedeng mag-dislocate at magkaroon ng matinding epekto sa kabuhayan at trabaho ng ating mga kababayan na umaabot mahigit 2 milyong mga Pilipino po ang nagtatrabaho o nabubuhay doon sa Middle East region. Ayan. So iyan po ang mga issue na nais nating bigyang punto. Halimbawa, instead na nagbigay ng ayuda itong DSWD na 30 billion pesos para sa mga local government units, sa mga alkalde sa paligid ng Metro Manila, bakit hindi na lang ito ginamit upang emergency support para po sa subsidy ng mga transport groups upang hindi magtaas ng kanilang pasahe, pero bibigyan po sila ng fuel subsidy ng gobyerno. Di po ba malaking bagay itong 30 billion pesos
na gagamitin na panunuhol ni Marcos sa mga local government units sa Metro Manila. Samantala pong pinigilan po ni Marcos Jr. kahapon ang pagtaas ng mga pasahe. Akala niya ay bidang-bida siya sa mga commuters. Pero ang epekto po niyan, marami ang titigil na sa pamamasada kung hindi na po kakayanin ng kita nila ang kanilang pamamasada dahil ang halos lahat ng kikitain nila sa lansangan ay mapupunta na lamang sa pagbayad nila ng produktong petrolyo sa mga gasoline or mga petrol stations, mga kababayan. Talagang hindi nag-iisip si Marcos, no? Normal lang po daw yan. Hindi po normal ito na ang mga mamamayang Pilipino, 3 milyon halos ang nawala ng trabaho in the first quarter of 2026. So out of the more than 14 million labor force, 3 milyon po ang natanggal o nawala ng trabaho. Halos sa loob lamang ng unang quarter nitong taong 2026. At ito nga, mga kababayan, binubulgar pa ng report ng Commission on Audit na napakalaki po ng mga pera na nagastos o nawaldas sa ahensya po ng Department of Agriculture, sa Commission on Higher Education, at ngayon na naman ay DSWD. Pare-pareho pong may mga notice of disallowances, may notice of suspension mula sa Commission on Audit. Ang sagot lang ni Marcos, normal lang po yan, mga kababayan. Normal pa po ba ang ganitong kalagayan ng ating bansa na halos lumulunod na o nalulunod na sa kumunoy ng kahirapan ang ating mga mamamayan? Kaya po, mga kababayan, nararapat lamang na tayo po ay magkaroon ng petisyon na mag-resign na si Marcos. Hindi na niya kayang pamunuan pa ng matuwid at matino ang panggobyerno sa Pilipinas. Si Marcos Jr. po ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang pagdausdos at pagbulusok pababa ng ating mga kalagayang pang-ekonomiya dahil hindi po niya alam kung ano ang mga contingency measures, ang mga nararapat na mga economic measures, ang nararapat na mga emergency actions, kaakibat ng krisis na ito. Mantakin mo, hindi naman siya kailangan pa doon sa Amerika, sa Estados Unidos, para kunwari magsasalita siya sa isang pagpupulong sa United Nations, hindi naman po siya ang pinakasentro doon. Instead na inatupag niya ang krisis ng ating bayan, instead na inatupag niya ang malinaw na pangangailangan ng kagyat na liderato, hindi po niya nagagawa ito. Kaya po, itong 3 malalaking issue na ngayon ay nagkakaroon ng paglalantad. Una, ang tuloy-tuloy na pagbubulgar na nangyayari po sa mga graft and corruption related na mga expenditures na pina-flag down ng Commission on Audit. 3 agencies of government pa lang po ito, Department of Agriculture, Department of DSWD or Social Welfare, at saka yung Commission on Higher Education. Sinabayan pa po ito ng walang pakundangan at walang damdamin na pagbubuhos ng mga pondo na hindi naman kailangan sa kanilang ayuda na diskarte upang bilhin at suhulan ang loyalty ng mga Metro Manila mayors na nagkakahalaga po ang mga ayudang ito sa 30 billion pesos. At ito ngayon, ang pagsambulat ng hindi maapula na parang apoy na naglalagablab na krisis sa produktong petrolyo na pwedeng magkaroon ng malawak na epekto po, mga kababayan, sa mas malaking bahagi ng ating ekonomiya. Sa supply ng pagkain, presyo ng pagkain, sa supply at presyo ng kuryente, at ngayon po, pati ang mga basic services sa transportation ay malubhang apektado na rin po, mga kababayan. Kaya, si Marcos, cool lang, cool. Okay lang po ang maging normal at cool kung mayroon pong mali-maleta na mga limpak-limpak na pera ang taong bayan. Kagaya po ng sindikato na mga miyembro na pinamumuno ang sindikato nila Marcos at nila Romualdez. Okay lang po na maging okay ka at okay lang na ikaw ay maging normal ang reaksyon mo sa pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo na umaabot na halos sa 100 pesos bawat litro kung ikaw ay may natatanggap na mali-maleta.
na mga diniliber sa'yo mula sa pinagnakawan at dinurubuhan ng mga partida nila sa sindikato ng pangungulimbat nila Marcos at nila Romualdez, no, mga kababayan. Pero ang milyong-milyong mga Pilipino ay hindi po okay. Ang milyong-milyong mga kababayan natin ay hindi po nagkakaroon ng anumang kakayanan na umagapay at humarap sa malalim na krisis na ito na kinakaharap ng ating mga kababayan. Bakit? Sapagkat simula po nang umupo si Marcos bilang presidente, tuloy-tuloy po ang pagdausdos ng kalagayang pang-ekonomiya ng ating bansa. At walang ibang pwedeng sisihin dyan kundi ang kanyang administrasyon sapagkat pinangunahan nila ang paglaganap ng mga pangungurakot at pandarambong that indeed ito ngayon ay isang world record na ang kanyang ginawa at ng kanyang pinsan. The greatest robbery of the government by the government itself. Ang pinakamalaking pandarambong at pagnanakaw na ginawa ng gobyerno sa sariling gobyerno mismo ay nangyari sa ilalim po ni Ginoong Marcos. And that is the reason na ngayon wala po tayong mapagkukuhanan ng sapat na pondo para po magkaroon ng stabilization ang ating krisis sa langis at pati na po sa pang-ekonomiya sapagkat kailangan pa nating umutang upang tustusan ang budget nating naiipit at nagigipit taon-taon. Mahigit po 1.4 trillion pesos ang inuutang ng gobyerno para punuan ang budget deficit. Kapag ganyan po ang sistema at kalakaran ng pananalapi ng gobyerno every year, year in, year out, budget deficit po tayo. Ibig sabihin, sa bawat 10 piso na gagastusin mo, utangin mo pa ang halos 3 peso mga kababayan para lamang mapunuan ito. Ibig sabihin, if you have a budget of 6.7 trillion pesos, mahigit po 1.4 trillion pesos, utangin mo muna para mapunuan mo ang mga proyekto at pangangailangan ng gobyerno. At ang utang na yan po ay nagpapalubog sa bawat mamamayang Pilipino sa pagkakasadlak nila sa mas malaking krisis na ang tutunguhin yan, kakargahin ng mamamayan at ng mga iba pang henerasyon ang pagkalubog sa utang natin. Kaya, nang umalis po ang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, ang utang lamang ng Pilipinas was around mga 13 or 12 trillion pesos. Ngayon, kay Marcos Jr., 3 taon pa lang halos, umabot na po sa kulang-kulang 18 trillion pesos ang utang ng bansang Pilipinas. At ito ngayon ay pinapasan ng buong ekonomiya. When your country is run, 1/3 of your revenues ay kinocover ng loans o pangungutang, hindi po maganda ang kalagayang pang-ekonomiya ng bansa. Kaya mahigit kalahati ng Pilipino ngayon ay halos naghihikaos na sa laylayan po ng mahirap na buhay. Self-rated poverty na sa 52%. Self-rated hunger na sa 58%. Ibig sabihin po, kung i-translate yan sa figures, mahigit kumulang mga 60 million na mga Pilipino po ang nakakaranas ng araw-araw na kahirapan sa buhay at hindi nga makakain ng 3 beses na kompleto sa isang araw. Yan. At subalit, ang sagot lang ni Marcos, normal lang na magutom tayo. Normal lang na maghirap tayo. At samantalang sila, na mga mandarambong at mangungurakot at mangungulimbat, normal lang din na magpasasa sila sa kapangyarihan nila at sa puder at sa kayamanan na pinagnanakaw nila sa buong mamamayan. Aba, siniswerte ka, Ginoong Marcos, kung sa tingin mo ay palalagpasin ka ng taong bayan at hindi ka sisingilin sa iyong mga kasalanan. Ang pagkakaroon ng lugmok na ekonomiya, ang pagkaroon ng sadsad na kabuhayan na gumagapang halos mag-survive sa krisis na ito at ang nakaambang na mas lalo pang mas malawak at mas matinding krisis sa buong lipunan, buong ekonomiya, walang ibang pinagmumulan yan kundi ang palpak, incompetent, bulok at magnanakaw na panggobyerno na pinamumunuan ni Marcos at nila Romualdez. At yan ang dapat baguhin.
Yan ang dapat palitan. Yan ang dapat mapalayas sa puder. At hindi tayo magiging normal kung hanggat sa kasalukuyan ay wala pong magaganap na pagbabago sa pamunuan ng gobyerno. At hindi natin masisingil, hindi natin malilitis, hindi natin mapaparusahan, at hindi natin mababawi ang pinagnanakaw nila at dinambong na kayamanan kung hanggat sa kasalukuyan ay nananatili po sa kapangyarihan si Marcos at sila Romualdez. Ayan, maraming salamat sa inyong pakikinig, pagsubaybay at pagtangkilik sa mga balita at talakayan with Ka Eric. Don't forget to like, share, and promote our videos and to campaign for our audience share, for viewership, and for subscribers na lumago at lumawak po ang ating balita at talakayan with Ka Eric. Kayo po ang aming sandigan upang mas malakas pang maaabot ng ating channel ang mas malaking bilang ng ating mamamayan for information and awareness nila. Sa gusto namang tumulong sa ating advocacy center na Bangon Sambayanan People's Movement, pwede po tayong magpadala ng 1 peso, 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos, whatever amount that you can sincerely share. It's not the amount that counts. It's the sincerity and the intention of support that matter. So malinaw po mga kababayan na malaking tulong yon, kahit maliit na bagay para sa inyo, malaking bagay yan para sa ating advocacy. Ang numero natin ay 0916-308-7710. Uulitin ko lang po, 0916-308-7710. Ruhilda Celis po ang name, kay Langging po, GCash line yan, at the same time, yan na rin po ang line of support. Ang 0916-308-7710. Ating pakatandaan palagi mga kababayan, mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Batas PH. Title: Castro hinamon ng debate si BP Sara. Palace Press Officer Attorney Claire Castro has challenged Vice President Sara Duterte to a public debate, saying it would provide a platform for Duterte to present and clarify her plans should she pursue a presidential bid in the 2028 elections. Castro pointed out that Duterte has yet to engage in a debate with political blogger Lovely Granada, who had previously challenged the Vice President. Ito yung exact word ni Auntie Claire. Kay BP Sara, mukhang hindi nga lalaban ng debate kay Lovely Granada. Sa akin pa kaya? Anytime, basta hamunin niya ako. Walang problema. Usap tayo kung anong plano sa pagiging presidente mo. Ang galing. So yun. Si Auntie Claire pa kaya? Sobrang confident si Auntie Claire sa kanyang sarili. Na para bang magka-label sila ni BP Sara. Ibig niya sabihin kung kahit sinong maghamon kay BP Sara, papatulan ni BP Sara. Ay, Auntie Claire, hindi ganyan ang aming BP. Di kalidad ang aming BP. No, balik natin, back to you. Di ba si BBM, hinamon din ni Iloy Bugris ng debate? Oh, bakit wala rin kayong sagot? Ano pa yun in American accent, sabi niya, hinamon ko si BBM debate. Oh, tahimik kayo. O ganon din. Si BP Sara, tahimik din siya
sa hamon ng debate ng isang anong tawag na vlogger yun? Pipitsugin. Ang tapang niyang maghamon na akala niya bigati na siya. Akala ko yung Lovely Granada nung una millions of followers. Yung pala 91,000 lang ang kanyang follower maghamon ng Vice President. Oh. So, kung debate, pwedeng makipagdebate si BP Sara sa kapwa niya mga presidential candidates. Example, Risa Ontiveros. Pasensya na kaya, nagabiyahe ako kaya medyo iba-iba ang medyo Hontiveros, Sara Duterte, pwedeng debate yan para magkalaman ng platform. Sino ka man naman anti-Claire na makipagdebate kay BP Sara na wala ka namang alam sa governance? Oh, ano bang Ano bang pasensya na kayo? Yan, ganyan. Ano bang experience ni Auntie Claire sa governance? Nagbarangay captain ba yan? Wala naman. Oh, tapos makikipagdebate kay BP Sara. No way. Ano ba ito? Okay, so hindi pwede. Diba-debate kayo dyan na si Iloy Bugris nga na American accent ang kondisyon niya kay BBM At anyway, ang pagtuunan natin ng pansin ngayon ay itong kalamidad. I don't know kung it's a man-made calamity. Ito grabing pagmahal sa langis, krudo, tumataas ang lahat. Tapos, ang tingin daw ng palasyo, hindi pa emergency. Ano daw, normal. Kaya, mismo ang mga economist, example, si Professor Leco, kalimutan ko yung first name, isang financial expert, economist. Sabi niya, we are now in a state of economic emergency. At sinang-ayunan ni Senator Gatchalian. Tingin ko, ano na ito? Emergency na ito. Hanggang ngayon kasi, hindi pa nila nililipap o sinuspend ang excise tax ng fuel. Kasi ang laking tulong sa mamamayan, 10 pesos ang bawas sa kada litro ng fuel kung i-cancel yung excise tax. Ayaw nila dahil nasasayangan sila sa 136 billion na mawawalang kita ng gobyerno. So dito mo makikita na mas importante pa sa gobyernong ito ang kita kaysa yung naghihikaos na mamamayan. Kaya ang panawagan ni Professor Leco, yung economist, financial expert, na dapat ngayon na i-cancel na o putulin na yung excise tax dahil makakatulong, mararamdaman ng taong bayan yung 10 pesos reduction kada litro ng fuel. Ayaw nila. Hihintayin pa daw ng 1 month. Obserbahan pa daw nila, may threshold sila na dapat daw $80 per barrel ang presyo ng fuel for a period of 1 month. Saka yun na, emergency na. Ayun na, pwede nang i-cut off i-stop yung excise tax. So
mas importante sa kanila ang income ng gobyerno, 136 billion, okay lang sana kung gagamitin yun sa public services. Papaano kung maleta na naman? Yun ang masama. Kaya mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mo na ni